magpapalit po tayo ng interior kasi dalawang beses na po yung naputukan ng interior. Dalawang beses na na-vulcanize. So mga ka-office-mate, pasensya na po kayo at ngayon lang ulit ako nakapag-video ulit, no? Shoutout kay Kuya, nagtatanggal. Kailangan papareplace na po natin ng interior kasi kailangan na po nating ipalitan para hindi natin maging problema lagi. Opo. Halagang 150 ang nagas natin sa pag-ano pa lang po ng interior. Opo. Para sigurado na po tayo. Sa likod. Ganyan mga ka-office mate. Shoutout kila Kuya. Nag-repair ng Raider. Muna yan. Yan ang kuha mo. Yan. Sikat yan, sikat. Yan. Sikat yan. Malapit na yan. Nagtatawanan kami ni Kuya. Sana matibay ang Kuya. Tibay pa. Ano ba yan? Grabe yan, isang tangkal mo. Yan. Pinakabit na po natin mga ka-office mate. So kinakabit natin yung interior. Nagsiyarap ka tangkal eh. O Kuya, yung po bang interior na maraming beses nang na-vulcanize, kailangan na rin i-replace? Wala na palitan yun. Kasi nabubutas dito yung mga tangkal. Tagpin nabubutas. Lagi nabubutas. Tagpin eh, pasamantala lang kasi yun. Tanggalin sa pelo mo. Ay, ilalakas ano. Eh paano pag pag kumita, hindi na bumalik, paano lang? Mabalik. Papalitan. Naman tayo, joker tayo minsan eh. Pinapsayaw ako Kuya. Make it happy. Kung sa paggawa pa rin lang ng motor, pagkabit lang ng interior ay madali. Pero mga ka-office mate, pagka nagkamali ka ng kabit nito, palagi ko mabubutas muli. Na kailangan maging masinop sa pagkakabit lang ng interior. Itong pinaka rin po. Nasubukan ko na po magkabit ng interior. Ang problema po, nabutas naman yung interior. Bili ulit ang interior. Ako, nangin na. Tapos na. Ganyan lang po kabilis magkabit. Kaya alam mo, pag Isa talaga yung gumagawa. Okay na talaga yung gumagawa. Asa? kaya pagka tayo magkakabit, mahirapan tayo. Mga ka-office mate. Buo na po. Kapakapain ko po yung gulong. Gulong kapa. Pawin. Sigutin. Okay. Okay. Laki na eh. Opo, marami na po. Laki na. Marami na po kasi nga ano yan? Laki na eh. Sisingaw na yan dyan. Sisingaw na po talaga ito pag ito. Lalo pa ngayon eh, medyo ano rin tayo, mga ka-office mate. May mga angkas tayo na medyo, alam mo na, hindi ko lang sabihin po. So, dadalhin po natin to mamaya, ibabalik ko po sa inyo. Sige po. Babayaran ko na po yung interior. Nakabit na po yung interior dito. Okay na po siya. Mamaya, papalitan natin ng brake pad mamaya. Sige po.
bahay na tayo ng pagpapalit ng interior. Kailangan natin magbayad, tapos patsi na tayo, may gagawin pa po tayo. Sige po. Palit na muna tayo ng bahay at may gagawin pa tayo regarding sa pagpalit ng brake pad. Importante po yun na ano. Okay. Vulcanizing car wash bendo shop. Apo. Ito po yung kanilang paggawaan dito. At sa warehouse po siya. Ito po nadala yung aking motor. Shoutout tuloy kay Kuya. Salamat sa paggawa, Kuya. Balik ka lang, Sige po. Ayos lang. Okay, matibay na po ito. Sige, salamat po. God bless. Magandang hapon sa inyo mga Coffeesmate. Ako po muli si Eric Coral Motovlog. Okay mga Coffeesmate. Alam niyo ba kung anong pakay ko kanina? O anong pakay ko ngayon? Iba pa yun ano? Nagpalit kasi ako ng interior. Interior ng motor. Ito yung interior ng gulong ko. Yan. Nagpalit ako ng interior sa aking motor. May mga pagkakataon na kailangan mo rin tong palitan, i-replace. Kasi halimbawa, sabihin na natin, ang nangyari dito sa interior na ito ay may mga 2 beses na po siyang dumaan sa vulcanizing shop, ano? Dahil doon medyo humina yung ating interior, no? Dahil doon ay lagi may butas, no? So nagkakaproblema tayo sa ganito. Ito po yung isa sa mga dahilan. Yan. So bali na vulcanize na po siya 2 beses, pero ang butas niya dito lang din po sa part na to. Dito lang din po sa part na to. Napansin niyo yun na vulcanize na po yan, oh. Yan. Ito lang din po yan, dito lang din sa parting ito na nagkaroon ng butas, no? Pasensya na po kayo, no? May sipon ako, no? Hindi ako makapag sa inyo ng maayos, no? Pero pipilitin natin sa kakayanin ito. May sipon lang kasi ako, no? Although yung plema ko ang bilis naman na lumabas, so wala na akong problema. Ang problema ko ngayon, parang yung sipon ko ngayon nasa ngalangal ako, no? Okay, parang uso na naman muli yan, no? Ubo, sipon, plema, ganyan, lagnat, pati ng lalamunan, uso na naman po yan, no? Dahil panay ulan ngayon, mga Coffeesmate. Okay, ano, naka2 beses na po yan na vulcanize. So kaya itong interior na ito pinalitan natin para makasigurado tayo na sa biyahe ay hindi na tayo gagambalain itong pagka-flat ng gulong, no? Kasi napaplat tayo ng gulong, no? Pero natatandaan ko na itong interior na ito ay napalitan ko na at alam kong bago ito, Pero natatandaan ko yung gulong na yung dati ko pang gulong, yung luma, bago ko nagpalit ng gulong, nagpalit na ako ng interior dahil alam ko na ganito rin yung nangyayari. Napaplatan din ako. So nagpalit ako ng gulong na bago. Hindi na ako nagpalit ng interior dahil alam ko napalitan na ito, no? Nasa isip ko bagong-bago ito. Yung pala, yun pa rin ang magiging senaryo, no? Na nagiging napaplatan ka ng gulong patuloy, no? Pero ngayon nakapagpalita tayo ng interior dito sa aking gulong. Pakita ko sa inyo. Kung nakikita niyo yung video kanina sa kung saan ako nagpagawa at nagpakabit ako ng gulong, nagpakabit din ako ng interior sa loob nito. Yung interior na nasa loob nito ay bago na, no? Ang itsura ng interior ay ganito. Yan, tapos kailangan bago yung interior na kakabit sa iyo, mga Coffeesmate. Kasi kung ang interior na kinabit sa iyo ay gamit na, no?
baka bukas makalawa, flat ka ulit. You know, mga ka-office mate. May mga ganito kasi na hindi na gamit na ginamit muli, no? Or may mga ganito na local, hindi matibay, substandard, pero may mga ganito na original. Matagal ang buhay kapag ito ang nakakabit sa iyo. May mga ganito na pagkatibay-tibay, no? Sa pagkabit ng interior, hindi lahat ng interior na klase ng sukat ikakabit mo sa gulong ng iyong motor. May mga sukat po rin to na may mga sukat, kanya-kanyang sukat po ito. Ito palagay ko mga 2.75 by 70 ng sukat nito. Swak po siya dito sa interior. Swak po siya dito sa, I'm sorry mga ka-office mate, ano? Swak po siya dito sa gulong mo, sa sukat na 80. Yan. Buksan lang natin ang ilaw, ano? Kung may ilaw na, mayroon 80, 90, 17. No, ito ay power tire pa. Bago po ito. Yan. Bagong gulong po yan. Power tire. Hindi ko lang mapakita sa inyo. Madumi gulong eh. Nagkaroon kasi ng ulan kagabi. Power tire. Power tire po yan na ito pa yung tatak ko. Yan. Power tire. Tapos heavy duty po yan. Kaya masyado na rin po kasing madumi. No? Yan. Nakikita niyo na po. Lumilinaw na. Yan. Power tire. Power tire. Masyado lang talaga madumi. Hindi ko na napakita sa inyo. Okay lang yan. Tapos heavy duty po yan. No? Heavy duty na klase ng gulong. Tapos nagpalit na tayo ng interior. Ano? Kailangan natin mag-replace. May mga sukat po yan, kanya-kanyang sukat. Hindi po pwede maglagay tayo ng sukat. Mas malaki, mas mahaba, may ipit po yun. Mapapaplatan ka po ulit. Okay? Okay. So, ngayon, alamin po natin sa biyahe natin kung kamusta ang interior na kabit. Ano? Tsaka isa pa mga office mate, medyo para sa akin, kaya lang naman din nasisira ang isang interior kasi minsan may mga kakayanan po yan, may mga tamang weight po yan, tamang bigat na po pwedeng gamitin sa kanya. Kung halimbawa may kasakay ka na magaang, kayang-kaya pa ng interior. Pero pag ikaw lang ang nakasakay, hindi pa rin siya bibigay. Pero kung ang interior mo araw-araw may mabigat na nakasakay, possible na bumigay ang isang interior kasi may mga interior po na sa katagalan ay humihina ang tibay, nawawala yung lakas, no? Lumulutong yung rubber, so kaya nabubutas po siya, no? Ganun po yan mga ka-office mate. Kaya medyo ano tayo, maaari po bawas-bawas din po ng timbang. Sorry po Lord, sorry po mga ka-office mate, binabanggit ko lang po ito sa inyo kasi yun po ang totoo, no? Wala po akong pinapatamaan dito. Yun po ang totoo kasi may mga interior po kasi talaga na may mga kanya-kanya po yung strength at kakayanan. Kapag may sakay ka ng mabigat, sakay ka ng magaang, yan, kapag sobrang bigat, mabubutas na po ito. Maniwala sa hindi, sasabog ito dahil hindi niya po pinakaya, no? Pero kung original naman po yung nakakabit sa inyo na interior, kahit may sumakay pa sa iyo na mabigat, kung matibay naman yung interior na nakakabit sa iyo, walang problema po yan mga ka-office mate. Dahil kakayanin ng interior, ano? Maliban na lang kung nakaabot na siya ng ilang taon. 1 year, 2 years, kanyan. Ilang buwan, tapos humihina na siya. Kapag ginamit mo siya ulit, baka siya pumutok na, no? Mabutas, no? Pero pag mga ganun, baka kailangan nyo na mag-replace ng interior, no? Ito interior yan, no? Nakakabit sa ating gulong sa loob nito, no? Mamaya, magpapalit na tayo ng brake pad muli, no? Kahit ko sinabi magpapalit na ng brake pad, napakanipis na naman po ng ating brake pad. Grabe mga ka-office mate. Bakit kaya kailangan magpalit pa ng brake pad muli? Manipis ulit siya no? Sobrang nipis niya ulit Yun po yung naging problema natin dito, no? Dahil siguro nga talaga dahil tagulan,
may mga buha-buhangin na napupunta sa butas. Kaya po nito, pakita ko sa inyo. Yan. Yan, may mga buhangin na nasa gilid niya, pumapasok yung mga buhangin dyan. May buhangin na napupunta rito sa gilid, bawat gilid. Kaya kapag habang umuulan, nangyayari, napupunta siya doon sa brake pad. Naging dahilan para yung brake pad maging manipis, no? Maging manipis yung brake pad. Dito pa nga lang, alam ko makikita mo na yan dito. Pero dito, kapapansin yan. Yan. O, manipis na yung brake pad na naman natin, no? Pansinin nyo. Kaya pagka ako pumipindot ng brake lever, pansinin nyo. Oh. Mga ka-office mate. Halos didikit na naman siya sa sa throttle, oh. Na manipis na naman ng brake pad ko. So kaya kailangan talaga natin mag-replace, ano? Okay. Makapal pa po yan. Bago pa pumbili ko yan. Mga ka-office mate, ginagamit mo yung motor, bakit hindi ka gagastos, no? Kailangan mo talagang gumastos. Halagang 350 na yung nagastos natin, ano? Ay, sa ganito nagkakahalaga doon sa pinagawang ko, alam nyo mo magkakano? 150 plus yung 50 pesos na pagkabit nung labor nung nagkabit. So bali 200. So may tayong brake pad. Ang brake pad magkakano? 150 rin mga ka-office mate, ano? Sabi natin 150. Bali 400. 180. 300. So bali halos 350 na mga ka-office mate. Kasi isang ganito 200 pesos. Yung nagkabit 550 pesos. 150 interior, then 50 pesos yung pagkabit, so 200 pesos plus 150 na brake pad na binili natin, so nagkagastos tayo ng 350, no? Grabe talaga, no? Pero ang bait natin Panginoon dahil may mga ipon tayo, no? Nagkaroon tayo ng ipon, so bumili tayo ng mga pyesa. Kailangan talaga natin, kakabit na tayo ngayon, kailangan na siya nga pala, yung sinasabi ko sa inyo natin nung isang araw, yan, yung pong yung basag dito, yung basag yan, ito hanggang dito umabot ang basag, natumba tong motor, ayan, medyo halatado pero hindi naman natin intindihin yan. Des pag sa malayo hindi na halata yan, no? Yung likod, yan, hindi na rin yan halatado, no? Okay na yan. Sa palagay nyo mga ka-office mate, ayos na ba yan para sa inyo? Yung pintura, naging matte black siya, matte black. So, matibay na yan, hindi na yan umuga. So, okay na siya, Ito pang isa, hindi ko po siya natakpan ng duct tape, wala po akong duct tape. Hindi ko pa ako nakahingi sa kapatid ko ng duct tape, so hindi ko pa siya natatakpan, Ayan po, nakita niyo po yan. Yan. Ito po yung styrofoam, tinunaw po sa Mighty Band. So, ito po naging tsura niya. Ang tibay rin po, Kahit ganyan-ganyanin mo pa, matibay na yan mga ka-office mate, hindi na yan mababali. Styrofoam niya na tinunaw sa Mighty Band. Tibay, Kahit ganun-ganin mo pa, Tibay, no? Kinulayan pa natin ang atin yan. Try ko pa meron akong makita dyan na kulay blue, pero alam ko wala kami kulay blue na Pilux, Try ko na lang takpan ito ng duct tape. Hingi ako sa kapatid ko mamaya, Okay. Na magkabit ito. Ngayon isusubukan ko na magkabit itong brake pad doon sa ating gulong, no? Tapos linisan na rin natin yung disc brake rotor, para may kabit na natin to. Sige mga ka-office mate, balikan ko kayo. Luluwagan ko to. Ito, din ito. Pero ito muna, Sige.
Ito naluwagan ko na kanina pa. Hirap nga ako luwagan ito eh. Yan. Ngayon, luwagan mo ng kaunti. Yan. Pasok na, naluwagan mo na. Ayun, luwagan mo na rin to. Yan. Yan. Luwagan mo na ngayon, no? Kailangan. Yan. Pakita ko lang sa inyo. Naluwagan ko na. Pakita ko sa inyo. Ang tingin ko lang po. Ngayon, pag naluwagan mo na sila mga kapisig. Pag naluwagan mo na sila, luwagan mo pa ng gusto. Yan. Naluwagan mo na sila. Tanggal na yung sa tornilyo. 12 mm na liabe o sakit, no? Then palit paklas. Yan, okay. Ito mo makikita kung gaano manipis na ng brake pad, no? At sa manipis na yun, nasa palagay nyo mga kapismate, pwede pa kaya ito? Manipis na siya ulit mga kapismate. Grabe. Ito lang medyo kumapal ng konti pero malapit na rin siya maging manipis. Papakasin na natin to, no? Okay, balikan ko kayo. Ngayon mga kapismate, tingnan nyo yung itsura ng brake pad, no? Napakanipis, no? Nagpapalit na naman tayo ng ganito. So ibig sabihin ganito na naman yung kailangan natin gawin. Palitan na naman natin. Ito pang isang luma, no? Medyo makapal pa siya ng kaunti pero as of now sa katagalan nito baka itong ninipis din, no? Importante pa rin talaga magpalit ng ganito, no? Tapos itong mga nandito, mamaya ganun-ganon ninyo. Kasi marami talagang ano eh, galing, itong mga to galing sa maputik to eh, no? Kasi sa maputik talaga ito sa amin. Grabe. Sipin nyo na lang. Grabing putik. Kaya minsan itong mga ganito na butas ng dito sa rotor display ninyo, dapat lilinisin nyo yan. Pero mamaya, lilinisin din natin siya. Kasi sila po kayo sa ingay background, ano? Kasi may mga aso po dyan sa kabila. Nag-aalaga sila ng aso. Kaya maingay po pati ang vlog natin. Hindi tayo magkarinigan. Pero okay lang po yan. Tsaka yung pagdaan po ng motor kanina na may maingay po na tambucho at saka mga tricycle na maingay ang mga tambucho, madami po dito sa amin kaya nga po halos mabingi ka rito eh, no? Pero as of now ano lang talaga, tiyaga, no? Nililinis ko na lahat ng pyesa. Ito. Yan, nililinis ko na yan. Nabagsak pa. Sabon lang po ito. Nilinis ko po yung para sa slider. Slider ng ating preno. Nag-i-slide para sa sa caliper. Yan. Tapos nililinis ko na rin itong nakakabit dito sa loob. Yan, dito sa loob mismo nakakabit. Yan. Diyan mismo nakakabit to sa loob. Nilinis ko na rin. Tapos, yung isa pa na nilinis ko ay itong yan, para dito naman po yan sa ilalim nakakabit. Kasi lang responsable sa pag-hold ng brake pad. Tapos, ito naman ang susunod nating lilinisin itong pating ito. Ito. Yan. Sige, balikan ko kayo. Smith, nalinisan natin tong piyesa. Yan. Sabon at saka esponja. Yan. Ito yung slider para sa brake pad. Tapos ito yung humuhold sa brake pad, humahawak sa brake pad na nandito nakakabit. Tapos ito yung para doon sa brake pad, para sikipan yung brake pad para hindi malaglag.
Tapos pati itong brake caliper ay naayos na natin, nalinis na natin. Although yung ilalim hindi na natin nalinis. So wala na tayong time para linisin pa po yan. Masyadong napandikit ang dumi dyan. Kailangan mo talagang gawan pa rin ang paraan ng linisin. Ang plano ko po sana itong brake piston itulak papunta dito. No? Kasi po talagang madumi. At kailangan pong mailagay natin yung brake pad. Ayan po. At hindi ko na po maipakita sa inyo eh. At mahirap po siyang imustra. Gawa nga nung nililinis natin, wala tayong tagahawak. So kaya kinakat-kat ko, pinuputol-putol ko. Ayan. Tapos plano ko pindutin pa ganito. Hirap. O, sige, balikan ko po kayo. Nahirapan. Smith. Nalinis na natin lahat ng pyesa. Nalinis natin yung caliper. Nalinis natin yung slider. Yan po yung slider. Nalinis natin yung slider. Yan. Nalinis natin yung isa pang slider. Yung hex screw. Tapos itong mga tornilyo na 12mm, nilinis na rin natin yan. Yung brake pad, kahit hindi natin linisin na mahalaga, functional yan, ano? So nalinis natin, pati na rin yung ilalim. Yan, nalinis natin pati yung ilalim. Gusto ko po mga Coffeesmate ay functional lahat sa mga pyesa. Ito. Yan, nalinis na rin natin yan. Kailangan. Kasi binasa ko rin po lahat. Yung brake rotor disc brake rotor, nilinis ko na rin yan. Yan. Yan, nilinis ko na rin po yan. So lahat ay malinis na. Itong mga piyesa na ito, malinis na. Pati itong brake caliper. Ngayon mga Coffeesmate, dadako tayo sa Bible scripture na ko lang po. Ayun na po kayo, at medyo na busy ako, pero iano ko sa inyo itong Bible scripture, Mag-share lang ako ng Bible scripture sa inyo, isa lang. Sa 1 John 4:10. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang iniibig niya. At sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Okay, ito po ay sa 1 John 4:10. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Okay, diyan hanapin niyo po 1 John 4:10. Sige mga Coffeesmate, simulan natin yung trabaho natin muli, Ang gagawin ay atong slider, lalagyan natin ng grasa. Tapos ito, lalagyan natin ng grasa. And then yung mga brake pads, lalagyan natin ng grasa yung gilid. Ito lang yung likod. Yung mismong likod lang ng brake pads ay lalagyan natin ng grasa, ito lang. Pero itong kabila, hindi na natin lalagyan. Okay? Sige. Simula na tayong lagyan ng grasa ang ating mga pyesa, gaya po nito. Yan. Grasa ulit dito Yan. Grasahan nyo po ito. Kahit kaunti lang. Yan. Grasahan nyo po yan. Para mag-slide po dyan ang brake pad. Para gumanon-ganon. Yan. Kaya kailangan malinis po ito at hindi madumi. Susunod po natin na ito, slider. Lalagyan po natin dito. Lalagyan mo ng grasa dito mga Coffeesmate yan. Yan. Grasa ulit. Yan. Yan. Lalagyan mo ng grasa.
sa tong grasa. Yan. Kapag may grasa na po yan, patabi nyo yan. Yung susunod, lalagyan natin ng grasa ay itong likod ng brake pad para dumikit. Para dumikit po doon sa piston. Mismo piston, didikit po. Yan, meron na po yan. Yan. Tapos, susunod natin lalagyan ng grasa ay ito. Brake caliper. Maglalagay tayo ng brake, rito. Maglalagay tayo sa loob. Ito lang po Yan. Maglalagay tayo ng grasa sa loob. Salpakan po natin ito. Ito. Yan, dito. Yan. Tapos maglagay pa tayo dito sa taas. Yan. Tapos dito, sa slider, itong kabila. Yan, ito. Yan. Yan, lalagyan nyo po yan. Diyan nakalagay isa pang brake pad. Yan o. Yan. Okay. Ngayon, ang susubukan na natin gawin ay kabit na natin lahat ng piyesa. Okay. Hindi siya man siya dumidiin. Ibig sabihin, okay po siya. Sarado natin to at baka madikit tayo dito. Okay. Okay. Yep. Hapakan. Humihinto mga kapismate. Effective, no? Effective. Nakakabit na po yung brake pad. Ano? Nakadugtong na po yung brake pad. Kaya wala tayong problema. Ayun na po yung nakadikit na po yung brake pad natin. Ano, mula doon sa kabilang ganito. Yan. Sasakalin nyo na yan hanggang sa magkaroon na po ng preno. No? Sakalin nyo na po yan. Okay. Matibay na po yan. So, wala na tayong problema dyan. Goods na po siya. Kita nyo po yung paano ako ginawa. Although, hindi natin lahat na ipakita sa inyo dahil wala akong tagahawak. So,
may ibang mga parte lang na ginawa ko na pinakita sa inyo na nagawa ko na kinabit ko na. Ayan. At mahirap po talaga na ipakita sa inyo dahil wala talaga tagahawak no. Ako lang mag-isa eh. Pero at least po nagawa na natin ano. Naka-maintain na ulit tayo ng ating motor kasi pudpud na yung brake pad ko po eh. Ito po. So kung brake pad pudpud na. Grabe yung pagkapudpud na basa pa ng tubig. Pudpud na pudpud mga ka-office mate. Pati yung isang malapit na siyang mapudpud. Medyo makapal to pero malapit ng mapudpud. Kaya kailangan talaga i-replace na po natin. Ano? Okay? So yun. Kailangan lang po kasi talaga natin mag-maintain. Yung kanina yung pinakita ko naman sa inyo, yun po yung tawag dito, yung interior, no? Yung interior, nagpalit tayo ng interior para pagdating ng Monday, mapakinabangan natin ulit at hindi na po maplatan pa kasi pumuputok eh, no? Laging pumuputok, mga ilang 2 beses na po siyang gano'n, pumuputok yung interior, kaya kailangan talaga natin gumastos. Nagpalit na rin tayo ng interior so wala na tayong problema. Tignan lang na natin sa biyahe kung anong mangyayari. No? Pero as of now, malalaman na natin yan. Sige mga kapismit, alam ko na marami pa kayong gagawin at busy pa kayo sa inyong mga gagawin pa. Sige mga kapismit, sana may natutunan kayo. Ngayon kung kayo bago pa lang sa akin channel, just click follow on Eric Corralio Motovlog and click subscribe Eric Corralio Motovlog sa YouTube. Okay, mga ka-office mate, maraming salamat. God bless, ay sipatingan.